Isang happy at energetic ba tayo today? Mga ka-squad ninyo, bumabati sa inyo ng isang happy at energetic Thursday morning. Masayang-masaya na naman tayo dahil Huwebes na, nalalapit na ang weekend. At masigit pa dyan, nalalapit na rin ang Let's Net Together sa Baguio! Ano bang best way para spend ang weekend nyo para naman masulit ang 2 araw na pahinga? Aba, madali lang yan kung malapit-lapit kayo sa Baguio. E di manood na kayo ng Let's Net Together sa Baguio sa darating na yan na linggo. Nakikita niyo ba yan? Admission is free. Sa mga panahon ngayon na lahat ng presyo ay nagtataasan. May kabayaran. Ang Net 25 lamang ang magbibigay sa inyo ng isang dekalidad na show na libre. Na napakadaming mga stars, di ba? Kaya gusto nyo masulit ang weekend ninyo na naparating? Eh, manood na kayo ng Let's Net Together sa Baguio. Mamaya, upload daw ako sa aking Instagram para ipakita sa inyo kung paano kami maghanda para sa mga Let's Net Together shows namin. Nakapag-Dubai na kami. Tayo. Nakapag-Cebu na rin po kami. Nasaksakan ng daming pumunta. Kaya guys, do not miss this. Kita-kita po tayo sa Cap John Hay Trade and Cultural Center sa Linggo, 3 p.m. po yan. Exciting! Exciting! At syempre, marami pang dapat abangan ngayong araw. Isa na naman nakaka-proud na balita dahil isang Pinay na naman ang kinoronahan bilang Asia's Best Female Chef 2023. Siya ay ang Dagupan-born chef na si Johan C. Hindi biro ang training ni Chef Johan dahil nakapagtapos siya sa Culinary Institute of America sa New York at nag-train din siya under world-renowned chefs Eric Ripert and Daniel Bulug. Diba? Si Daniel Bulug. Napunta sa'yo itong item. Oo nga. Ikaw lang marunong mag-ano eh. Hindi namin kaya mag-pronounce. Ripert and Daniel Bulug. Actually, ang first kasi di ba si Gaita Flores, si Margarita Flores, di ba? Asia's Best Chef. Ngayon, siyang head chef sa isang kilalang restaurant sa Singapore. At siya ang pangalawang Pilipina na nakakuha nga ng title ito dahil ang unang itinanghal na Asia's Best Female Chef ay si Chef Margarita Flores noong 2016. Congratulations, Chef Johan. Ang ganda nung sinabi niya dun sa ano. Kasi ano yan eh, affiliate yan ng 50 World's Best. Kaya, organization. nakaaway naman ng ng Michelin. Michelin, yeah. So itong si Chef Johan, ang ganda ng interview, yung content na create nila for her, sabi niya, I want this award to be obsolete in the future. Kasi gusto niya na mabura lahat, mablur yung line, tapos female, male, lahat best. Tama. Galing, ganda ng sinabi niya. At ito naman viral din ngayon ang cute na video ng isang pamilya. Ayon sa uploader na si Mommy Lovely, ay kinukuhanan silang mag-asawa ng picture ng kanilang 2-year-old na anak na si Zaiza. Grabe namang pangalan, Zaiza. Ayaw raw sumama ng kanilang anak sa pagpapakuha ng picture kaya siya ang humawak ng cellphone para kunan silang mag-asawa. Makikita sa video na ipapakita namin sana na binibilangan pa niya ang kanyang parents para kuhanan pero hindi sinasadyang napindot ni Bagets ang front camera so napunta sa front cam kaya naman nang ma-realize niyang siya ang kinukuhanan ng camera ay napasabi ito ng Mai. Ganon. Akalaan niyo bang yung video na yun, meron 2.4 million views, 403.7 thousand likes at 6,934 comments. Wow. O, diba? Ayan, panoorin nyo. Ayan ang video. Again. Wait for mommy. Wait for mommy. Steady lang. Don't move. Okay, wait. Ready? Go. Rinig. Wait lang. What you feel Want
Mayi pala yun. Wow, Mayi. mas maganda pa tuloy yung nangyaring outcome. Ang cute naman ni Saiza. Si XYZA. Saiza. Ang cute ng pangalan, di ba? Ayun. Saiza. Cute yun. Dito naman, sana hindi ako makamagi dito. Wow! Setup, sinetup mo Talaga yun, ha? naman, technology is evolving dahil isang software ang kayang magsulat at mag-direct ng isang short film. Super galing ng news na to mga kada. Ang software na ito ay gumamit ng artificial intelligence at meron na nga ito na nai-produce na short film na may title na The Safe Zone. Panoorin niyo yan, no? Ang first Filipino short film na written at directed ng isang AI ay produced ng Filipino actor na si Richard Juan at entrepreneur na si Aaron Kemmer. At ayon sa isa sa mga producer ay nakakapag-produce po sila ng chatbot ng 5-minute script na mayroong shot list at detailed instructions kung paano po gawing ang film na ito. Ang galing, no? Dagdag pa ni Richard, goal ng short film na ito ay ma-showcase ang collaborations between humans and AI. Ayun, no? Uy, si Alina. Parang totoo. Super dali na ang gawa ng movie ngayon, no? Pero sana, hindi naman mawalan ng trabaho yung Oo, natin. iba pa din kasi po yung tao yung gumagawa. Tama. Pero kakaiba talaga ang technology. Yeah, tama. O eto naman ha, nanibago ba kayo kahapon sa mga dumaan ho dyan sa bahagi ng East Avenue dito sa Quezon City? Kahapon ho kasi pinatupad na ho, nagsimula na yung bagong traffic scheme na pinatupad ng Quezon City Government at Department of Transportation kung saan ho, sinara na po nila yung gitnang lane na papasok ng East Avenue intersection. Kita nyo sa inyong mga screen, para ho mas ma-visualize ninyo. Ginawa ho ito para maiwasan na yung masikip na daloy ng traffic tuwing rush hour. Pinapaalala rin ho nila sa mga motorista na liliko pa kanan, manatili lamang ho sa kanang lane papunta sa kanilang exit sa elliptical road. Medyo mahirap ho kasi talagang kumanan-kanan dyan sa elliptical road. Kailangan mo talagang hinay-hinay. Pero ang problema ho ay yung mga driver na rumargasa ho, kanya lalo pagka-traffic naman ho ay napagkasikip. Kanya maganda ho yung ganyan programa ng Quezon City Government din kahit paano nakakatulong makabawas sa traffic. Pagka rush hour, pero pag hindi naman rush hour, ganun pa rin ho, yung mga pakanan hinay-hinay ho ha. Kanya na-experience ko ho yan Araw-araw ko May dumaan. hugot po, may hugot. Oo, Ikaw mahirap ba, yan. what kind of a driver are you? Nagugulat ako sa mga driver na nagsasabing, I'm a side mirror kind of driver. Parang hindi ba lahat dapat gumagamit ng side mirror? Bakit pinagmamalaki niya? Dapat Di ba dapat lahat, di ba dapat lahat ng salamin ginagamit natin? Oo, correct. Rear view, side view. Tsaka Kaya nga dapat nandyan yan eh. may mabilis na, yung parang mabilis na glimpse din sa side mo, Yes. both sides. Hindi Oo, lang chine-check yan mirror. kapag Yes. nagpa-practical exam, di ba? Kaya mga kada, bago po tayo lumiko, tumingin muna tayo. Correct. Look before we act, okay? Ito naman, you don't need to look before you act. At kailangan action agad kasi baka maubusan kayo ng ticket sa mga Kanet 25 natin sa Northern Luzon. Makisaya na po sa Let's Net Together Baguio ngayong February 12. Ito na nga, araw ng Linggo. This coming weekend po yan sa Cap John Hay Trade and Cultural Center at 3 p.m. Ayan yung mga stars na makikita ninyo for free sa Baguio this coming Sunday. Nakakatuwa, makakasama natin siyempre tayong lahat dito sa kada umaga. Si Pia, si Emma, si Present! President, si Leana, si Wedge, at siyempre ang inyong lingkod. Present na present. Are you present? Ako, present. Yung sugat sa dila eh. Ayaw! Happy Maputol-putol ka! Kaya parang, I'm present. Eto dahil mga kada present din dahil makakasama rin natin ang Quezon Brothers na sina Eric, Epi, and Van Dolph, pati na rin sina Aramina at syempre si Empoy Marquez. Kamukha ni Well! Oy, nandyan din ha. Kasama rin natin sina Aga Mulak, Tito Vic and Joey at marami pang iba. Kamukha mo rin si Aga Mula. Oo. At dito, excited na po kami makasama kayo dahil tatlong tulog na lang mga kada at mag-net together tayo sa Baguio. Kaya magkita-kits pa tayo dyan. See you there!
Yahoo! Ito na pa mga hinanda namin segments para sa inyo. Nako, naka-beach body na ba tayo lahat? Hindi Mga pa. aday! Kaya pala, kasi hindi pa tayo tapos. May continuation ng workout para sa ating Summer Beach Body Goals with Coaches Jim and Tony Saret. Nice. Yay! Yay! Totoo ba yan? Magigising ka na. Ayan o, nag-wave na. Hey Oh, guys. ano? At syempre tapos naman sa ating Pinoy-inspiring amazing stories ang world-renowned film and visual artist na si Jeffrey Figueras Manuel. Yun. Naku, eto na talaga mga kada. Makikilala na natin. Eto na talaga. Ay, Ang ating top 5 richest people in the world. So, Yes. Tony knows. Binabalik natin Everybody sila. knows. Huwag mo na i-bump off, baka mamaya hindi na sila rich, ha? Huwag na bump off. Bago na yung Kasi lista. pabago-bago, pero may point si Pia kasi pabago-bago yung stats nila. Oo, Payaman ng payaman. Baka mamaya, number 1 ka na pala, hindi mo alam. Oo nga, part ka lang pala doon. Parang ayaw niya mag-react tuloy. Yun nga. Wala. At kasama rin natin mamaya ang cast ng isang bagong online series. Makikilala natin sila sa Guess Who? Nice! Ang dami nating magandang segments. Pero bago ang lahat, oras muna para sa ating FGO or For Girls Only session namin ni Emma and Pia. Sorry mga boys, kami muna. Okay lang. Kaya mga mem, tara na! Let's go! Okay lang. Ayun. Hindi totoo yun. Kung sino yung ano ngayon, actual na kasama mo, yun ang talagang love mo. Naniniwala ako na first love never dies kasi once you love someone, hindi naman kagad nawawala yung love. First love never die? Hindi talaga kasi hindi ko naman siya first love eh. Hindi ka ba wala pang experience eh. Hindi ako maniwala kasi yung first love ko hindi ko naging asawa eh. Oo naman, syempre. Andun pa rin yung naging first love mo, di ba? Hindi. Kasi hindi ko rin nakatuluyan yung first love ko eh. Hindi rin. Iba yung namin, nakatuluyan namin, ganon. Oo naman po, kasi it leaves a mark, lalo na di ba, pag first love mo. Te, pabasa. Badminton lock. Te, ano yung message? Te. Siguro kailangan ko to. Ano ba yan? Naglalaro kayo dito sa gitna ko. Nakapunong-puno. Ikaw naman. Nakapunto ko sa kanya. O nakita, Oh, galing. busy-busy tayo, di tayo nakikinig doon sa Ay, napakinggan ko yung isang Nagme-meme. sinabi nung kada natin. Ano ba yung tanong, Miss P? Ang tanong ngayong araw, Oh. naniniwala ka bang first love never dies? Ayun na nga, ang sinabi nung isang kada, sabi niya, oo naman kasi it leaves a mark. Wow! May hugot! Sabi naman nung isa, di ko alam, wala akong experience. Ay, wala pa siyang Sabi first niya. love. Pero alam mo, Miss P, ako parang naging topic pa lang namin yan nung nakaraan. Sabi ko nga, ang love natin sa mga tao, iba-iba. So we cannot say na mas love ko to, mas love ko siya. Kasi same language yung pinapakita natin, but different expression. So wala siyang immeasurable yung love na binibigay natin. You're supposed to love everyone naman, Diba? including your enemies, especially your enemies. Tama. So, I think na your love for people should never die. Tama. First man yan, second, third, fourth, fifth. Pero kung romantic love ang pinag-uusapan natin, I don't think na it lives on. Siyempre, ibig mo sabihin, ako ngayon, may asawa na ako. Pero yung romantic love ko, para dun sa first love ko, nandun pa rin. Siyempre, wala na. Ano na yun? Ano ba tawag doon? Siguro ano na lang, Miss P, Platonic love. Love for your neighbor. Yes. Ang natitira. Hindi na romantic. siguro unforgettable na lang siya kasi first love mo, doon mas maraming lesson kasi mas maraming experience kang natutunan. Hindi rin, practice lang yun sa akin. I believe the practice. Ikaw, I think you should to. love and be heartbroken until you find who you really love because then, Oo. ma-appreciate mo talaga yun and then that love, that one will never die.
That's what I believe in. Wow! Pilis romantic! Iba naman pala. Ang lalim na tao! Pero ganun talaga. Diba? Ganun ako mag-iisip. Oo. For me, Kung hindi namatay yun, di dapat kami na. Ayan, Tama. diba? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin, hinahanap mo pa rin. Oo. Kaya naman kayo mga kada, sa inyong opinion, naniniwala ba kayo na ang first love never dies? Panoorin po natin to. Yes po. Kunwari, yung nagkahiwalay kayo, tapos pag bigla pa rin kayo nagkita, parang andun pa rin po yung pagmamahal. Yes. Dahil hindi mo siya makakalimutan kasi siya yung first love. Yes, kasi yun yung first time mo nagmahal so parang bibigay mo lahat dun eh. Sa akin, hindi ako naniniwala sa first love never dies eh. Kaya nga tayo nakaka-experience ng bagong experience para yung mga first natin is mapunan. Sa katotohanan, bago pumunta ako sa Pilipinas, naghiwala ako sa jowa ko. Sa palagay ko, ito ay hindi namamatay kailanman. Ito ay sa ilalim ng puso namin. Hindi eh. Kasi kapag meron ka ng bagong mahal, you need to stick, especially once you get married. Hindi po naniniwala sir. Si Mrs. po aking true love. Naniniwala po ako kasi nakakamatay yung pag-ibig. Hindi ako naniniwala sa first love never dies. First love mo siya tapos sinaktan ka niya. Yung mawawala na yung love mo sa kanya. Hindi mo na siya babalikan. Hindi pa. Walang forever. Walang forever. Sorry ate. Walang forever. Kapag love talaga mga kada, ang daming hugot. Diba? Basta ako, love is the force that pushes you to be selfless. Aba, may paganyan pala. Sige, ako din Lalim mag-share. eh. Char. Love is the feeling that makes you right again, makes you form words, weave it into sentences, form paragraphs, and give birth to ideas. Uy, ano Oh, may nangyayari ganon, may dito? ganon. Bakit Diba? May ganun. napaka-poetic nyo today, eh? Anong pinanood nyo kagabi? Ang dami, May masasabi si Emma, may masabi si Diana. Kayo mga kada, siguradong maraming tulog na puso ang magigising or tulog na puso ang magigising sa ating usapin ngayong araw. Kaya naman, kung may masasabi ka tungkol sa ating diskusyon this morning, Gina talaga. At mag-comment na habang inaalala ang matatamis ninyong memories. At sagutin ang ating question of the day na naniniwala ka bang first love never dies? Sige nga, parinig nga, pakita ng mga comments at gamitin po ang aming official hashtag today na hashtag KUFirstLove. At malay mo, ikaw naman ang mapili naming best comment at manalo ng aming special prize. Game na mga kada, Ito, mensahe. Tama ngayon! Last yung sinabi ko. Kaya magmensahe na lang po kayo sa amin dito para mabasa naman namin ang mga comments niyo. Diba, mga mem? Tama! Dito lang sa lang sa mem. At up next, stretch na ang inyong shoulders dahil iyan ang susunod nating i-workout sa pangmalakasan with coaches Jim and Tony Zaret sa pagbabalik po yan ng Kada Umaga! Ay, wala na. Ay mga kada ha, kamusta ho ang inyong mga puso? Naku, usapang puso ho tayo ngayong umaga. Alagahan ho natin ang ating puso dahil isa sa 6 na mga Pinoy ay tinatamaan po ng sakit na heart disease. At ito rin, mga kakada, ang leading cause of death dito sa Pilipinas. Hindi ba, amiga? You're right, Wedge. Today we'll talk about what we can do to lower the risk of heart diseases. Kasi nga isa siya sa mga 10 causes kung bakit namamatay po ang mga Pinoy. At bibigyan po namin kayo ng mga tips on how to keep your heart in tip-top shape.
Correct, amiga. Kaya naman, umpisahan na natin ang puso sa pusong usapan kasama ang ating cardiologist mula sa Diliman Doctors Hospital at Ace Medical Center, Quezon City, Dr. Ramon Christopher Mendoza. Dr. Mendoza, nako, we're lucky to have you today sa Kada Umaga. Good morning po. Good morning, sir. Good morning, Doc. Oy, nako, ang dami hong makaka-relate ng mga kababayan natin. Ako, marami hong mga Pilipino kasi, amiga, walang disiplina sa pagkain. Matatabang pagkain, mamantika. Ganon talaga dito sa atin. Tapos inom ng alak, Masarap sigarilyo. kasi ang pagkain. Ay, Wedge, ang hirap. Paano yun, Doc? Oo Ang nga, sarap Dok. kasi Paano kumain. yun? Di ba pag, amiga, walang disiplina sa pagkain, mas mataas ang risk mo magkaroon ng sakit sa puso. Yes. Mas malaki talaga. Sorry. Malaki ang cardiologist nyo for today kasi it's first and foremost sa family namin. And second, yes, true. Masarap kumain, Doc. Yes, true. So, Kailangan, di ba, Dok, disiplinahin mo ang sarili mo. Paano? yes, actually, sa clinic, fortunate enough that my patients talaga, hindi sila nagtitingin sa look ng isang doctor. So, very fortunate enough na pag mayroon akong pasyente na ganyan, ang sinasabi ko is that we have to go through this together as a journey. Right. So, both tayo na magiging better sa health and better with heart health. Yes. So, Doc, ano-ano ang mga cardiovascular diseases na madalas nararanasan ng mga Pinoy dito sa atin? Kasi Well, mahirap talaga po. Yes. Kahit kasi po yung food natin dito. yes, actually, sa PSA, naglabas sila ng statistics. Nitong January 2023, stating that top 5, first top is, five? yes, top 5, first is your ischemic heart disease, yung mga atake sa Okay. puso. Second, cardiovascular, kasama na dyan yung stroke. Stroke, oo. Third- Wedge. Oo nga. Makaka-relate tayo dyan sa Correct, family. oo nga. Okay. Third, cancer. Ayun. Pinag-usapan namin ni Doc kanina bago mag-start. Oo, Doc, ito, ma-share ko lang din, lalo sa atin hong mga kakada, no ho. Sa atin hong mga kakada, baka ho makaka-relate din ho kayo. Yung aking kasing father, nakaranas ng parang medyo signs ng stroke, parang mild stroke po yun, sir. Di ba usually, Doc, ang mga signs natin ng stroke is yung parang biglang nanginig, nahilot, tapos parang matutumba, no po, Doc? Paano ho pagka ganun? Agad-agad nawala rin ho yung mga signs niya. Parang nung nagpa-check naman siya sa doctor, sabi naman, okay naman, normal naman po yun. Possible ho ba yung mga ganun? Nawala na agad yung signs ng stroke sa kanya and normal na ulit yung kanyang katawan? Yes, pwede. May tatawag tayong transient ischemic attack. Transient ischemic attack is Transient ischemic attack. ischemic attack. Okay. Yes, from the time na nagkaroon ka ng event, time na nagkaroon ng deficiency ang katawan mo, in less than 24 hours na nawala siya, that's categorized as transient ischemic attack. Okay. Then yung patient na nagkaroon nun could go back to as before siya. Function-wise, status-wise niya, kaya nang bumalik into normal. So that's a good thing, I guess. Kasi hindi lahat po bumabalik sa normal Yes. after stroke. But amiga, Doc, is it a sign na mas dapat lalo mo nang tutukan ng iyong kalusugan kasi nagkaroon ka na ng ganong experience eh? Yes, meron mo tayong event na tinatawag. Yes, kailangan na mas diligent na tayo in doing your check-up. Ano naman ang sintomas, Doc? Ano posible ang isang tao mayroon heart disease at nararanasan sila ng sintomas? Ano pwede nilang gawing habang di ba, meron silang, at anong sintomas na yan para alam mo ng mga kada kung anong nangyayari sa kanila ay sa heart po ito? Symptom-wise, could be anything that you feel lower jaw, below the jaw, Below the the jaw. lower jaw, and above Okay. your umbilicus. Lahat yan po pwedeng i-attribute to having a heart problem. Okay. As benign as your toothache, sumasakit ang sikmura, Okay. back pain, and shoulder So pains. from here until Above the navel. here. Above the the umbilicus. yeah. So, wow, malaki yung Yes. area. So you have to really be cautious about it. Yes. Kasi hindi mo alam, sometimes akala mga tao may acid reflux lang or something na Parang normal lang, yung sakit ng ipin, normal Doc. lang. Normal lang, Oo. punta ka sa dentista. So, Yes. signs na pala yung mga ganon. Yes, plus the fact na meron na silang family history. Nanay, tatay, genetic. kapatid family history na may mga problema sa puso. So, Okay. yun yung mga dapat na mas bigyan ng tuon nila. Okay. So kapag ka-family history talaga siya, Doc, mas kailangan nating tutukan yung Yes. pag-aalaga sa ating puso kasi mas mataas ang risk na yun Yes. din na maging cause of death mo. Yes.
Oh, okay. So, paano kung halimbawa, Doc, disiplinado naman ako sa pagkain, hindi naman ako mahilig sa matatabang pagkain, mamantika, hindi man ako naninigarilyo, hindi man ako mainom ng alak. Healthy living naman ako, Doc, eh. There are genetic factors. You are predisposed na to having this disease if hindi mo siya pinangalagaan. So basically, ang sinasabi naman ni Doc Noel, I feel like it's like bukod sa meron ka ng genetics na may chance na baka makakaroon ka po ng disease, dapat watch out yung pagkain mo kasi nga Correct. you could be contributing to whatever it's already underlying sa katawan mo. At ngayon, ano po yung dapat yung mga test na iti-take naman? Correct. Oo, para malaman. Pwede ba yung mga ganun, Doc? Yung mga do-it-yourself test na sinasabi natin, mga sa bahay lang muna? Actually, sa bahay, wala masyado, except for your sugar. Meron tayo nabibili na home monitoring ng sugar. Okay. BP apparatus, meron din tayo. So yung BP at yung sugar, Yes. pwede namin check Yes. sa sarili. Okay. Sa laboratory-wise, to check the body per se, pwede tayo magpakuha ng cholesterol, ng sugar, madami. Okay. Importante din, Doc, yung mag-exercise ang isang tao at the same time, kasi na-notice ko, sa sobrang ako na, kasi di ba, kaka-announce ko lang kanina sa opening na I'm cancer-free. cancer-free. And one of the things I noticed I really had to do para matanggal talaga kung anong sikmura yan is detox at detox, paulit-ulit, every week. Tumutulong po ba yung detox? Kasi napakababa ng cholesterol ko. Diet per se, yes. Diet per se, yes. Kung asan si sugar, madami nagtatrive with high sugar kasi. With high sugar. Speaking of diet, amiga, ito tanungin natin si Doc, ano ho ba specifically yung mga perfect diet or healthy meals na pwedeng kainin ng atin hong mga kalkada? Actually, FNRI and DOST proposed, actually they made Pinggang Pinoy. Okay. Actually, this is ideal for Filipino meal, kung anong dapat. So, composed of your Go, Glow, and Grow foods with proportions. So, half of the plate should be a glow food. Okay. More of your vegetables and fruits. So glow foods are vegetables? Yes. Okay. Grow And then foods grow is the one foods? that gives you grow with your bread, your rice, and then the glow foods. Go, glow, and go. I want to specify yung sinasabi mo, Doc. Okay lang tayo sa mga carbohydrates. Paano pag sa rice? Less rice na ho ba? Yes, more of the not so milled one. Okay. Brown rice. Usually kasi pagkagabi, hindi na masyadong kumakain. More on fruits na lang. Is it okay? Yes. Okay. Tapos, Doc, balikan natin yung At least 5 anong, servings of- anong test na dapat natin iti-take. So, for example, kung meron tayong relative na medyo may naranasan ng sakit Correct. from here pababa, hindi naman natin pwede maging asyumera na, ay, baka heart disease ka agad. Ano po yung una nating dapat i-consult tungkol sa ganyan? Anong unang test? Well, functional status-wise, change in functional status. Kung dati kaya mo umakyat ng 2 palapag, ngayon hindi na. Kung dati hindi ka naman nag-iidima, ngayon meron ka ng manas. Nagmamanas Yes, na. madali ka na mahapo, hindi ka na makahiga ng flat sa bed pag matutulog ka. Those are your signs na may ongoing heart problem tayo. Ayun. So, amiga, Doc, ano ho ang advice niyo sa atin hong mga kakada? Regular dapat magpa-check up din po, no? Kasi yun ang problema natin sa matatanda, ayaw magpa-check up din. Yes, regular check-up, lalo na sabi ko nga if you have a family history. Yon. Mas regular and mas earlier. Yon. Thank you very much, Yes, Doc. thank you po. so much for your time, Doc Ramon. And we hope to see you again. Turuan mo pa kami kung Oo, paano maging papasalan ka healthy namin, Doc, sa lalo. Diliman Hospital. Napakalayo sa amin, eh. Dali mo kaya ang dad mo sa kanya. Eto naman, amiga. Susunod naman, viral hero nursing student na mula sa Cebu City. Makakapanayam po natin sa Pinoy Inspiring Amazing Stories. Pakatutukan niyo po ang umaaksyong panayam na yan ni Pia mamaya sa pagbumalik ng Kada Umaga. Kamakailan po ay
naging usap-usapan ang video kung saan makikita ang isang second-year nursing student na nagbibigay ng first aid sa isang babaeng biktima ng panggigilit ng leeg. At dahil sa kabayanihang ginawa ng nasabing nursing student ay nailigtas sa tiyak na kapahamakan ang biktima. Kaya naman ngayong umaga, mapalad po tayong makakapanayam via Zoom ang hero nursing student ng Cebu City para i-share sa atin ang nakaka-inspire at nakaka-amaze na heroic deed na ginawa niya nung araw na yon. Please welcome to Kada Umaga, Angel Faith Ababat. Angel, magandang umaga sa'yo. Good morning, Beth. Good morning, Angel. Alam ko na meron ka pang class today. Batiin mo na yung teacher mo kung saan ka malilate. Okay lang po. Bati ka muna sa mga kada natin, Angel. Naku, sikat na sikat ka na ngayon. Hi, good morning, National TV. Good morning din sa mga clinical instructors and schoolmates ko po. I'm sure hindi mo naman sinasadya na maging ganitong kasikat, Angel, but because of the heroic deed na ginawa mo, talaga namang naging viral tuloy yung video. Kamusta ka naman ngayon? Kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang po. Medyo may backlogs din since marami din yung mga nag-interpret ng interviews and visits sa kanilang station. But I'm thankful to have instructors po very considerate sa situation po namin po. Yes, Angel. Maari mo bang ikwento sa mga kada natin ngayong umaga yung mga pangyayari noong January 30? Nasaan ba kayo noon at saan ka ba papunta? Papunta po kasi kami doon sa isang store in Cebu and in Colon, Cebu, yung Cebu Far Eastern Drug Store po. Kasi po, even though it's quite far sa school po namin, doon po kasi yung parang nakakahanap kami ng mga cheap materials like student budget friendly materials po for our rectum procedures. So me and my friends po decided to go there, and while waiting for our turn po to facilitate sa request sa mga materials din namin po, it was by then we noticed na nanay was there, and at first po she screamed. So when she screamed po, we thought that it was the usual case po of yung stealing po, saka gano'n. And when nanay faced me po, doon po napansin na parang may nagagush na blood sa leeg niya. Kaya ayun, nakikita rin naman sa CCTV po na I was hesitant and I was looking around. So since I did that po kasi I was expecting an adult or maybe other pre-med or med students po na yung parang sila yung uunang mag-responde po. Sorry. Go ahead, Angel. And then when you noticed that there is nobody else who could give nanay first aid, dito ka na nag-decide na to take matters into your own hands and help her out yourself. Yes po, since nobody came po, and then it was also like parang timing po na we did a similar parang rectum procedure way before, so parang may basic idea na po kami kung ano pong gagawin during those type of situations po. So at that time, Angel, na tinutulungan mo si nanay at nag-administer ka ng first aid sa kanya, you felt very confident about what you were doing. Mukha naman base dun sa video, you knew exactly what to do, or medyo may pag-aalinlangan ka rin ba? May pag-aalinlangan din po kasi po the thoughts raging on my mind while I was doing first aid treatment kay nanay po is like,
am I doing this right or am I putting the pressure at the right place? But hindi ko na lang po pinapahalata po kasi po if I act that I was nervous, nanay would also be alarmed. So kaya po parang ganun na lang po yung reactions ko po. And you looked so calm, Angel. Parang siguro kung ako yung nakakita ng isang tao na nagdurugo from the neck, I don't know what kind of reaction I would give, but definitely hindi yung ganong klaseng kalma. What was going through your mind? What was giving you that calm? Kasi po, our clinical instructors taught us that we shouldn't act po as if we're nervous na gumagawa ng gumagawa ng mga procedures. So, kaya siguro po, by then, parang pasok na sa isipan ko nga, this is a real patient that I'm dealing with. So, I should be on my calmest composure since I'm in a real life situation na rin po, parang ganun po. Ang galing. And prior to this incident, Angel, ito bang mga first aid techniques na ito were all theoretical? As in, dito mo lang talaga siya na-apply. In real life pa man din. We have here, alam mo, Angel, may kasama tayong cardiologist here sa studio. Si Dr. Ramon Christopher Mendoza. Parang artista, Doc. What would you say, Doc, dun sa ginawa ni Angel na first aid treatment, dun sa neck slashing victim? Actually, tama siya. You apply pressure. Pero before ka mag-jump into the action, into the scene, you have to survey first the scene. If it's safe for you. That's Kasi right. hindi ka po pwedeng, you put yourself in danger. So, dalawa na kayong victim. Oo. So, you have to know first na hindi ako maapekto, hindi ako masasaktan dito. So, tama after nun. So, dapat, before ka din mag-jump, dapat nag-call ka na ng help. Ambulance. Okay. First, nagtawag ka ng bystander na call na lang na agad ng support. So, yung mga dapat. Then, proceed kay mami. Oo. Kasi hindi mo po pwedeng pumunta kay mami nang wala pa nun kasi matatagalan yung process. Pero at that time, Angel, somebody called for help na naman. You had other companions with you, no? Yes po. Tapos, Yes Doc, po. Elle was also there din po. correct. Tsaka dun sa mga ganyang klaseng situations, Doc, tama yung ginawa ni Angel that she applied pressure. Yes. Ano pa yung mga important things to consider? Well, first of all, sana nursing student yung mag-respond, di ba? Kasi may nalalaman talaga. But for our other kadas out there, kung meron silang ma-witness na ganon, first, call for help. Second, Yes. Survey the scene survey if it's safe for you to intervene. Then intervene. And then, paano po mag-intervene? Kapag yan, you Kung apply wala pressure. kang medical training katulad ni Angel. So, you apply pressure talaga. So, kung saan nagdudugo, you apply pressure. Yun lang siya talaga. Na as much as possible, mapaampat may pagdudugo through pressure. Thank you, Doc Mendoza. So, Angel, marami na nga mga doctors ang nag-praise dun sa ginawa mo at tamang-tama parang textbook yung ginawa mong pagtulong kay nanay. That is a valid concern, yung ni-raise ni Doc Mendoza. Hindi ka ba nangamba for your own safety na baka yung assailant bumalik at ikaw naman ang saktan? Actually at first I was really scared kasi po di ko pa po nalaman na manong was already cut. But then yung pumapasok ko na po sa isipan ko po is nanay is out there needing my aid, so parang bahala na lang yung buhay ko po at I need to save nanay's life first. Wow, ibang klase talaga. Talagang when you put yourselves in those situations, talagang adrenaline kicks in and your will to save others talagang parang nangingibabaw sa iba eh. So, Angel, ano na masasabi mo sa naging reaksyon ng mga tao dito sa pagsalba mo kay nanay? I am beyond blessed to receive such recognitions from them, especially from medical practitioners na po, and they kept complimenting me that what I did really was commendable po.
And kamusta na si nanay ngayon? Have you visited her? Nasa ospital siya, di ba? Apo. Actually po, last Saturday, we were planning to visit nanay, but we met her anak and other relatives po. Tas sabi nila, nanay is still in the ICU and medyo strict daw po yung protocols doon. So sabi nila, maybe when nanay is transferred to an ordinary room, we can go there na po. But so far, nanay is actually having positive responses na po. Nakakapag-usap na siya. She can also do minimal actions and movements po sa hands and sa feet niya po. And how, Doc Mendoza, mabalik lang sa'yo, how important to preserving the life of the old lady, yung ginawang first aid treatment ni Angel? Well, As you can see, like, the blood was really gushing. So, life-saving talaga yung act na ginawa niya. Yes, hindi lang siya basta old lady, sa lahat talaga. Then, mas maganda din talaga that we advocate, in the PHA, we advocate your CPR and BLS talaga. Kasi it really saves To life. everyone. To everyone. Oo. So, Angel, ang mensahe mo na lamang sa mga kada natin na maaring malagay sa ganong klaseng insidente, what do you want to say to them? What I would want to say to them po is to help without the intention of recognition. Kasi po, especially at those types of situation, it is always important to be to be composed and calm. Kasi po, it is a life that you're saving. So if nakikita ng patient mo po na you're also not confident with what you're doing, they might also be alarmed. So trust in yourself, trust with what you studied, and trust in your capabilities po. Mas lalo bang nakumpirma, Angel, na ang purpose ni God sa'yo ay maging nurse? Yes po, very. At siguro naman, highest grade na ang ibibigay ng mga professors mo sa'yo. Hoping po, hoping. Maraming salamat sa'yo, Angel Faith. Ibang klase ka. You are truly a modern hero. Maraming salamat. Sabi, have a great day ahead and have a great day in school, Angel. Thank you po. And syempre, we wish Nanay a fast and full recovery and justice also for her. Thank you, Angel. Thank you po. Bye po. Bye! Ang sabi nga nila, a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. Yan po ang sabi ng Dabarkads nating si Christopher Reeve. At eto naman, iba pa nating mga kada na may mga gustong pasalamatan. Ako gusto ko muna pasalamatan si Doc Mendoza. Doc, have a great day ahead. Thank you. Thank you for giving us your professional opinion. Thank you. Comment sa ating question of the day na okay lang bang ligawan ka ng best friend mo? Ako parang I'll feel betrayed. Parang, ano to, pailalim? Pero ito naman ang sabi ng ating kada. Ginamit nila ang ating official hashtag para pwede pa rin kayo mag-send ng comments ninyo. Use the hashtag KULigaw-BestFriend. Ang panalong sagot ni Maria Apple Gutierrez, para sa akin, wala pong problema yon. Kung gusto niya manligaw, mas maganda nga po yung mas malalim ng aming pinagsamahan. Tsaka mas masaya at happily ever after pag kami ay naging kami. At nagkatuluyan. Pwede ko nang masabi, best friend ko noon, asawa ko na ngayon. Best friend ko noon, asawa ko na Pero ngayon. naman Parang pang movie title. Ay! Watching po from late as always, hashtag KULigaw-BestFriend. Hello, Apple! Congratulations! Thank you, Apple! At maayong buntag! Tama? Yes! Hintayin mo na lamang ang tawag ng KU staff namin para malaman kung paano i-claim ang iyong rights. Yes. Kaya no? Yan. And since we're on a roll, tuloy-tuloy ng pamimigay ng papremyo. Eto may na. premyo? Of course! Always! Race to two lamang ito. Simulan na natin ang Pampageses!
Quick word na nito, Rose. Okay, papaguessing word number 1 is in English. Okay. English. Ano? Pero 12 letters. Ayun Bato lang. ni Rose. Ano ba yan? May abundance, mayaman sa letra. Maraming pahina. Mayaman din sa pahina. Encyclopedia. Grabe naman yun. Encyclopedia Kasi you're walking. is correct! 1 point. Tony Pet Gaba. 784. Okay, kaya natin. Papaguessing word number 2, agad-agad. O ni Rose, ha? Tagalog. Yan, Tagalog. 8 letters. Yan. Ganda yan. Bagay. Naku. Bagay kaya. Ginagamit sa garden. Amiga, tagilid tayong dalawa dito. Ginagamit sa pagpapantay ng lupa at paghihiwalay ng bato sa lupa. Ayun siya, wait. Pag ito nakuha mo, ha? Kalaykay! Kalaykay! Alam mo na, Kalaykay! Kalakal. Maaligaw-ngaw na kalaykay! Tony Rose, paano mo naman yung words na yan? Kalaykay is correct! Ngayon ko lang narinig tong kalaykay. I have never heard that I remember that grade 6 yata ako. Patusok ang dulo na parang Ano yan? supply. Break. Rape! Yeah. Kalaykay. Kala ko kalaykay was a verb. Noun din pala siya. Pwede rin, kinakalaykay mo siya. Kinakalaykay. Papaguessing word number 3. 1 point each na mga boys. Tagalog. Yan. 6 letters. Naku, alam ni Chef Rico to, Chef Rico. Quiet ka lang dyan. Ang asim! English? Kamyas? Kamyas. Ang bilis Kamyas. masyado. Ano ba yan? Kamyas? Wala akong Ginagamit time nyo ba ito mag-isip. sa sinigang? Kamyas! Kamyas is correct! Di ba may food kahapon? Saan? Ooh. Dali. Ay, Kadani Padilla, salamat po sa pansit at saka sa barbecue. Yes! Kadani Padilla. Salamat po, Sir Daniel. Salamat mo kahit di po nadani, man. Buti pa ako natandaan ko. Hindi ako nakatikim, pero natandaan ko po. Si Chef Rico naman po. Chef Rico! Bale, magpapatikim si Chef Rico. Yes. Oh, the Estocar, Estonier. Yes. Chef Rico, saan ka ba mahanap ng mga kada natin? So, pwede niyo po akong kontakin sa Ricolicious Food to Go. Ooh, Ricolicious. Nice, nice. Ricolicious. Social media accounts. Delicious. Ay, nako, kontakin niyo na po si Chef Rico bago umalis yan. Mag-ship na yan, mga kada. Kaya araw-arawin si Chef Rico. At araw-arawin po ang ngitian, National Laughter Day. Yes. Oh, araw-arawin ang ligaya, siksikin pa, kaalaman at full energy natin harapin ang Kada Umaga! Unsure.